Kung inaakala nyo po na si Atty. Leni Robredo lang ang matinding pagsalitaan ng masama, binalahura, 'di ba? Netong die-hard na attorney na ito, naku, nagkakamali kayo, napakarami po. Isa na dyan si Miss Chris Aquino. Eto nakikita nyo, or etong video na to, tignan nyo. Panuurin nyo kung paano nyo murahin at kung ano-anong maanghang na pananalita ang ginamit niya. Masasamang salita ang ginamit niya kay Chris Aquino. At syempre, alam natin kung gaano katindi rin niyang balahurain si Atty. Leni Robredo. Kahit wala naman talagang katotohanan, wala talagang katotohanan yung kanyang mga paratang na yan. Walang mga basihan. Ang lakas ng loob, no? So, anyway, bago ang lahat, rest in peace. At kung saan ka man naroon ngayon, sana at peace ka talaga. Pero yun nga, duda ang mga netizen na ang kalalagyan or kinalalagyan mo ngayon ay nasa mabuting hantungan, sabihin na natin. Anyway, namatay talaga siya. Di man lang nagsisisi sa kawalang hiyaang ginawa niya. The term is good. The term is right. Kawalang hiyaan. Napakawalang hiya po. Pero yun nga, ulit-ulitin natin, buhay din ang nawala, kaya rest in peace. Alam natin may mga naghihinagpis na kamag-anak, pero wala tayong magagawa. Hanggang doon na lang ang buhay niya. At masaklap na hindi na nga siya nakapagsisi. Hindi na niyan pinagsisihan ang kanyang mga kawalang hiyaan. Alright. Merong post etong si Kat De Castro, anak ata to ni Noli De Castro. My heart is breaking. Rest in peace to my staunch chest defender, Attorney Bruce Rivera. Okay. So yun, you see, may mga, kahit paano naman, kahit napakawalang hiya niya, meron din namang mga kaibigan yan. Yun lang, ang masaklap, posibleng yung mga kaibigan, naging kaibigan ng mga ganitong klaseng tao, ay ganun din, na walang hiya rin. I love you so much, my dear friend. I will miss our chikahan and your contagious laughter. The world just got a little sadder. Okay, not the world. Actually, your own world lang. Ulit-ulitin ko, rest in peace pa rin. Matindi po yung kanyang pambabalahura at pagwawalang hiya kay Atty. Leni Robredo. So yun, rest in peace. Marami tayong nakikitang post tungkol dito sa sitwasyon na ito. The death of Rivera, who was a staunch defender of the Dutertes, came a year after he suffered from aneurysm. He slipped into a coma because of it, but was eventually able to wake up. Nagka-coma to, naging okay. Eventually, nagpaalam din. Goodbye. Malaking lesson ito para sa ating lahat. Okay? Dahil pag naandun ka na, pag tapos na yung buhay mo, mahirapan ka na talagang makabawi, magsisi. Maraming dapat bawiin. Habang buhay kasi tayo, yung mga nagawa natin pagkakasala, kamalian, darating sa punto na magkakaroon tayo ng realization. Ang malas lang nito dahil wala na siyang pagkakataon para ma-realize niya yung kanyang mga kabulastugan, kawalang hiyaan, at pagsisihan niya. Diba? Anyway, etong video na ito po ay noong 2016 pa. Ibig sabihin, matagal lang ganito po kawalang hiya itong attorney na ito. Alright? Ulitin ko, rest in peace pa rin po at condolences, syempre, doon sa mga kaibigan at kapamilya nga netong die-hard na ito. Pero tignan natin, panuorin niyo po etong video na ito kung saan ay winawalang hiya niya ang isang Chris Aquino, as if naman may nagawa sa kanyang hindi maganda si Miss Chris Aquino. Ang punot dulo ng mga ganitong galit sa katawan, 'di ba? Ay yung kanilang pagiging fanatic sa kanilang mga idolo sa politika katulad nga ni Digong. At syempre, hindi rin natin pwedeng isisi, maalis sa isipan natin na etong mga ginagawa nilang ito ay tabako. Okay? So, panoorin natin. Tignan natin itong video na to. Instagram account niya, hinakayanan. Oo. Hinakayanan ng Duterte support na sikat din. Hinayupak daw. Maganda, totoong maganda. At sikat din. Sinasabi. Ito binabalahura. Diba? Ating hello po. Hello sa inyong lahat. Hi, Nat Aquino from Davao. Hi. Saturnino. Good evening po sa dyan. Good morning po dito sa Atlantic
sa Niagara Falls. Malapit po kayo sa Buffalo, New York. Dito po kami near sa border ng Canada. Yes, pero Plastic na. ang masasabi ko lang po ganito. Yung biglang magbabago yung personality. Pag alam niya na die hard din yung kasama niya, kausap niya. Pero napakademonyo ng pagmumukha, napakademonyo ng mga pananalita. Pagdating kina Chris Aquino, hindi mo maintindihan kung saan nagmumula yung galit nila. Nakigamit siya ng show ni Alice, ng Go Negosyo. Si Alice, bumoto yan kay Mar. At nag-ano yan kay Grace. So hindi din yan mga Duterte. Gusto niya mapalapit kay Presidente at ang ginamit niya naman ay isang dilawan. Now, you see the term binalibag. Talaga, the likes of Chris Aquino. Kasi, hindi siya nagpakita doon sa meeting na at nag-ano yan kay Grace po. So hindi din yan mga Duterte. Gusto niya mapalapit kay Presidente at ang ginamit niya naman ay isang dilawan si Chris Aquino. Ngayon, sabihin na natin. Kasi, You see? Okay, etong video na to medyo matagal na, pero hindi mo talaga maintindihan kung saan nagmumula yung kanilang galit. Yung sa atin, actually wala naman tayong galit sa mga Duterte. Wala tayong galit sa mga Marcos. Pero naandito tayo para ipaalam sa taong bayan kung anong uring tao etong mga Marcos at mga Duterte. At kitang-kita naman yan. Maraming basihan, maraming pagkakataon, maraming ebidensya. Pero yun nga, ang masaklap, nagbubulag-bulagan at nagmamaang-maangan ang mga kababayan nating oto-oto. Good luck sa inyo.